Hello, mic sound check, test, 1, 2, 3, sound. Seen or done, how could I dare to claim as mine the victories God has won? Where would I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon na meron pa rin po tayong panggabing gawain. Maraming mga churches po ngayon ay hindi nakakapagdaos ng panggabing gawain. At alam natin, maging sa mga kalagayan ng MGCQ and whatnot, ay hindi po ito nagiging practical na gawin. At hindi ibig sabihin mas spiritual tayo sa kanila, pero tayo po ay medyo mas pinagpala ng Panginoon sa ganitong katarahanan. And I do hope and pray na ating mga kapatiran, maging ang mga nasa bahay-bahay ay nakatutok ngayon at tayo po ay patuloy na sama-sama at magpuri sa pangalan ng Panginoon. Bago po tayo dumako sa ating formal na gawain ng pagsamba, ilang mga paalala po muna, ilang mga announcements. Tuloy ho ang ating online ministry, that is the Time in the Word, every Wednesday
at 6 p.m. and also Friday at 6 p.m. Wait for further announcements. Isa ho sa ating pinag-iisipan ay ang pagre-resume ng ating Friday night prayer meeting. And when that happens, yung ating time in the Word at 6 p.m. ng Friday ay ito po ay maapektuhan, and we will see. Baka ilipat po natin to ng ibang araw. Ano ho? So ipag-pray ho natin yung mga bagay ho na yan, and I hope ang ating mga kapatiran ay still trying to find ways and means upang kung paano po tayo makasama po sa pagsamba, hindi masyadong maging komportable sa bahay. Huwag mo sanang isipin ng sinuman na sapat na pamalit ang online streaming ng kagawain sa ating pagsasama-sama, which is sinabi ng Diyos na huwag nating pababayaan. Kung tayo ay able, kung tayo ay allowed, and we choose to remain at home and not be in the gathering, doon na ho tayo nagpapabaya at kailangan ho natin yung iwaksi. Ano po? And also, pag-pray ho natin ang ating hong mga kapatiran na nandun yung mga pangangailangan sa karamdaman nila, si Sister Jinjin, si Brother Dave, alam mo natin yan, at maging yung iba nating mga kapatiran na may mga matitinding mga pagsubok na kinaharap. Ano po? So muli ay nawa tayo po ay patuloy na magmahalan sa isa't isa, kagaya po nung atin pong sinabi po sa ating pong gawain ngayong umaga na isa po sa mga katangian ng church na magandang dapat ipagpasalamat sa Panginoon ay yung nahandol yung pagmamahal kabatiran. Ano po? So muli, nawa tayo ho ay masumpungan ng Diyos na nagtatapat sa mga ganyang bagay. Pray ho natin ang bawat isa at patuloy tayong sumuporta sa paano mang paraan na tayo ho ay binigyang kakayahan na Panginoon. So that is our announcement. Oh, by the way, ay meron na hong sisimulan. Nakalimutan ko sabihin kayo nung umaga, pag-pray mo natin mga kapatiran, maging sa ating mga nasa tahanan, meron hong sisimulang paano bang tamang sala? Retrofitting ng ating church bukas, sapagkat alam mo natin na ang mga lindol ay padami ng padami, padalas ng padalas, patindi ng patindi, and who knows, baka may tumama dito po sa Bulacan. At nakita ko ng ating isang kapatid na kailangan at maganda na madagdagan ng strength, ang structure po ng ating bahay-sambahan. So pag-pray ho natin, ito naman mo ay hindi makakagambala sa ating mga gawain. Yun ang sinigurado natin na every time na may gawain tayo, ay hindi ho makakasagabal yung gagawin na mga ilang construction ho dito ho sa ating bahay-sambahan. And I think yung ating mga kapatiran na sa mga bahay-bahay ay magkakaroon ng pleasant surprise kapag balik po natin dito sa ating bahay-sambahan sapagkat merong ilang mga bagay na magbabalot. Salamat sa Diyos sa mga kapatiran na ginagamit patungkol po sa mga bagay na ito. Natawa, patuloy po natin ipag-pray. Okay, so yun ang ating announcements. Tayo ho ay dadako sa ating tawag ng pagsamba. Ito ho ay sandali ng katahimikan upang hilingin natin ang Diyos na tayo ay tulungan na ituon ang ating puso't isipan sa Kanya at doon din naman pagsisihan ang anumang kasalanan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. O aming Amang Diyos, banal, dakila at makapangyarihan, aming pinupuri, sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, salamat po
Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal na sa amin ay umabot. Na sinugo mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang magbayad ng aming mga kasalanan. Upang kami na mga tunay na sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng tunay na kaligtasan. At Panginoon, salamat din po dahil nakita namin maging sa pag-aaral namin kayo ng umaga na maging ang aming pananampalataya ay sa iyo nagmula. Ikaw, Panginoon, ang naglapit sa amin kay Kristo. Ikaw, Panginoon, ang nagbukas ng aming mga puso. Ikaw, O Diyos, ang nagbukas ng aming mga mata. Nagbigay ng paningin upang makita si Kristo na aming tagapagligtas. O salamat po, O Diyos. Tunay, karapat-dapat ka lamang sambahin. Karapat-dapat ka lamang papurihan. At Panginoon, nawa ngayong gabing ito sa amin pong pagsamba sa iyo ay may alay namin ang papuri at pasalamat para sa iyong pangalan. Panginoon, paalala mo sa amin na kami ay mga priest, mga priest mo. Kami ay binigyan mo ng pribilehyo mag-alay ng mga papuri, mga katanggap-tanggap na hain sa iyo sa pamamagitan ni Kristo. Nawa, O Diyos, masumpungan mo po ito ngayon sa amin. Nawa ang aming pag-aalay ng mga papuri. Lalo't higit ang pag-aalay ng aming mga sarili sa iyo, O Diyos, ay maging magmaong samyo at kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, patawarin mo rin kami sa aming mga kasalanan. Anumang hindi nararapat, anumang taliwas sa kabanalan, O Diyos, anumang paglabag sa iyong kautusan. Patawarin mo kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kaming maging mas sensitibo pa sa kasalanan, lalo na sa aming mga sariling buhay. Tulungan mo kami na magkaroon ng banal na pagkamuhi sa mga kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na maging masipag sa pagpatay sa mga kasalanang nakatahan pa sa amin. Muli, O Diyos, ikaw lamang po ang makakagawa nito. Tulungan mo po kami, Panginoon. At muli sa aming pagsamba ngayong gabi, ikaw lamang po ang maitaas. Kami ang maibaba. Lahat ng ito ay dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Ulitin po natin. Once the Lord is risen together. Number 2 po. Christ the Lord is risen today. Hallelujah.
Psalm 68, verse 19 hanggang 60. Sabay-sabay po natin ba tayo mga kapatid? Ano po yung mga nasa bahay? Psalm 68, verse 19 hanggang 26. Handa na kayo mga kapatid. Ready, read. Blessed be the Lord, who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. He that is our God is the God of salvation, and unto God the Lord belong the issues from death. But God shall wound the head of his enemies, and the hairy scalp of such a one as goeth for still in their trespasses. The Lord said, I will bring again from Bashan. I will bring my people again from the depths of the sea, that thy foot may be dipped in the blood of thine enemies, and the tongue of thy walls in the same. They have seen thy goings, O God, even the goings of my God, my King, in the sanctuary. My singers went forth, the players on instruments followed after. Among them were the damsels playing with timbrels. Blessed be God in the congregations, even the Lord from the fountain of Israel. Amen. Okay. Let's pray. Maraming Diyos na sa langit, banal ang mga pangyarihan sa lahat. Tunay, Lord, salamat po. Kapagkat nasa iyo lang po, Panginoon, ang aming kaligtasan. Amen. Thank you po, Lord, sa iyong biyaya sa amin na tunay na yung mga nalikhang tao, Panginoon, walang magagawa. Maliban, Panginoon, kami kumilala sa iyo na tunay ang nagbibigay ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, biyaya kami sa amin, gabing ito, Lord. Tunay, lagi namin naalala, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa amin, ang magitan ng iyong anak na Panginoon. Wala po kayong magagawa. Tunay ang kasalanan po, Panginoon, ay napakalakas. Wala po kayong magagawa, Panginoon, para po yung alisin sa amin. Pero salamat po sa inyo, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ito, ano kayo makapakali. Panginoon, sa pamamagitan lang po, Panginoon, ang pananampalataya namin sa iyong anak. Sa po yung ginawa, pambayad sa iyong mga kasalanan. Ito, ako'y napakot sa puso. Salamat po sa inyong biyaya. Sa iyong walang kabutihan sa amin, Panginoon, yung pinapakita mo din sa amin sa araw-araw. Lalong-lalo na, Panginoon, pagdating ko sa akin. Sana, Panginoon, itumin mo sa aming mga puso na tunay, Panginoon, kahit sa mundo ito, wala po kayong magagawa. Lahat po na nasa amin, ang aming buhay, ang aming hininga, ang aming kinakain sa araw-araw, ang aming lakas, Panginoon, ay nagmula po sa inyo. Yes. Lord, tunay, minsan yung mga asakang sa aming kalakasan. Pero kami po lumabas. Tunay lang yung ipaalala sa aming Ama. Sa lahat po ng biyaya, Panginoon, yung natin. Yes. Tulungan niyo po kami, Ama, na tunay sa libutan ito, kami po yung nakipagdigma sa kasalanan sa aming karawin. Lalo-lalo, Panginoon, sa aming sarili. Na tunay, sa araw-araw na yung buhay, Panginoon, ay ipagtalo kami, Panginoon, sa kasalanan. Tulungan niyo po kami, Ama, pagkat ang aming katawan, aming puso, ang aming isip, ang aming mata, ang aming bibig. Kaya apektado ng kasalanan. Pero tulungan niyo po kami. Kami po'y mabuhay, may kabanal. At nalalaman namin, Panginoon. Ang iyong pagliligtas sa amin, kung ang mag-isa ng iyong anak. Lord, Lord, na lumakad kami ayaw sa Ebanghelyo, Panginoon. Kami madadapa, Panginoon, pero kami po'y sakay. Tulungan niyo po ang bawat Panginoon. Panatagin niyo po, aming pananampalataya sa Ebanghelyo po. Na tunay na sila po mag-iligtas sa amin. Naging Panginoon, dalangin po, Panginoon, sa inyo. Ay mga kapatid, dumadaan, Panginoon, sa matinding karamdaman po. Aming kapatid na sundi. Sabi po, Panginoon, Dave Paulo. Nang Lord, una-una, tagin niyo, Panginoon, ang inyong pananampalataya. Pagkat, Panginoon, ito po ang napakahalaga. Panginoon. Kapanahon, Panginoon, naramdaman nila, karamdaman, Panginoon. May pangangailangan, Lord, tulungan niyo po sila. Unay, kayo po'y mayaman po. Kayo po, Panginoon, ang nagbibigay sa amin sa araw-araw ng biyaya. Dalangin po, Lord, na maluwalhati nawa ang dakilang pangalan sa gabing ito. Pwede po sa araw-araw
ng Panginoon, tulad ng dati kami nagkakasama-sama. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami. Muli, ibalik ng Panginoon ang mga kapatid sa bahay ng bahay ito. Kung loloobin niyo, Ama, ang natapos na po ang pandemic na ito. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming kapatid na brother po. Masubaybayan niya, Panginoon, ang iyong mga tupa, pakainin ng mga spiritual na bagay. Ganyan po siya ang kalakasan, Lord. Ganyan po, wisdom. Panginoon, ipapalog sa kanya. Kasipagan, Panginoon, sa iyong gawain. Okay. Salamat po muli, Ama. Kaya niyo sa amin, sa pastor. Brother po. Tunay, Panginoon, kinikilala namin. Nagmula po sa kanya. Kayo po ang naglagay sa kanya rito. Salamat po muli. Ingatan niyo po kanyang buong pamilya. Yes. Karamdaman sa inyo po sila. At tulungan niyo po ang bawat isa ng mga palataya na sambahan. Sa bawat bahay, Panginoon. Alala niyo palagi, Panginoon, ang buhay namin ay hindi lang po dito. Hindi po, mayroon kayong pangako. Sa iyong piling kami mga malagi, akong buhay, Ama. Yes. Salamat po sa pangako ito, Ama, ulit. Ang iyong anak na Panginoon Kristo, ang hinihintay. Dolobin niyo, Ama, sa po'y darating. Ang Panginoon, kami malat na ang katapat ko. Salamat po muli, Ama, sa itong mauwi lahat at purihan at salamat. Mag-aaral po kami ng salita. Panginoon, paunawa niyo po sa amin. Lagay niyo sa aming puso. Sana po, Panginoon, na rin maging mabunga ang salita sa aming mabunga. Kaya maluwi lahat at purihan at salamat. Sa aming sama at dalangin, kung ang magitan ng po ng bugtong na anak, amin po, Panginoon.
tayo po idadako sa ating mong pagkakaloob at ating mong basahin ang talatang basihan ng ating pagkakaloob sa Panginoon mula po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 6, 7, and 8. Yun ang nakita, sabay-sabay po nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya na umabot sa aming mga makasalanan. Kami ay binago at naging mga anak mo. Kami ay napalaya mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Kami, Panginoon, ay nabigyan ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan nito rin, O Diyos, kami ay nagkaroon ng kapayapaan sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ngayon po ay dadako kami sa oras ng aming pagkakaloob. Panginoon, nawa, bago ang salapi, ay makita mo na una naming naialay sa iyo ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa iyong harapan. Panginoon, paalala mo sa amin ang katotohanan na hindi ka nalulugod sa nagbibigay ng malaki, kundi nalulugod ka sa nagbibigay ng may pusong masaya. Masaya na ikaw ay nasasamba. Masaya na ikaw ay nagbibigyan ng kapurihan. Masaya na ikaw ay napaglilingkuran. Oo, kung kinakailangan, masaya na nagsasakripisyo para sa iyo. Panginoon, nawa masumpungan mo po ang bagay na ito sa amin, na kami ay may kagalang. Muli, O Diyos, sa aming pag-aaral ng iyong salita maya-maya, gabayan mo po kami. Tulungan mo kami, Panginoon, maging ang aming mga kapatiran na sa mga bahay-bahay. Ingatan mo. Lahat ng ito ay sa iyo namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. Tayo sa Bukong Mali. Ulitin po natin. Hindi mo ang everlasting. Psalm number 179.
po ang Panginoon. Tunay tayo po ay dapat nakadepende, nakaasa sa ating Panginoon. Ang madalas na sinasabi ho ng Biblia na ang kamay ng Panginoon, ang braso ng Panginoon ay hindi maiksi. Sabihin, ito ay mahaba at umaabot, ito ay malakas at gumagawa, lalo na para sa kanyang kaluwalhatian at sa kanyang mga manampalataya. O tayo'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. At isa ho sa mga balita na medyo tinututukan ko ngayon ay ang nalalapit na eleksyon sa Amerika. Ito ho ay sumabay pa sa isang matinding pandemya na kinakaharap ng buong mundo. At kung tayo ay natatakot sa 50,000 na COVID-19 positive dito sa Pilipinas, sa Amerika, 50 to 60,000 a day ang nadadagdag sa kanila. Pero isa sa mga madalas pinag-uusapan tuwing may eleksyon, hindi lamang sa Amerika, kundi maging dito sa Pilipinas, ay ang obligasyon ng gobyerno. At maraming mga politiko ang nangangako, let me just give a particular example, nangangako ng libreng edukasyon. Pero isa sa mga bagay na dapat itanong at pag-isipan, lalo na ng isang mananampalataya, ang edukasyon ba ay obligasyon ng gobyerno o ng magulang para sa mga anak? Kung hindi tayo mag-iingat, ang isang responsibilidad na dapat ay nasa atin ay pinapapasan nating pilit sa gobyerno na hindi yun ang ibinigay na obligasyon sa kanila ng Panginoon. Now, kaya kung sinabi ho yaan ay pagdating mo sa obligasyon, ay merong obligasyon ng Iglesia ng Panginoon na tila baga nakakaligtaan. At nung aking sinusubukang i-recall, kung ito ba ay narinig ko mula sa anumang mga pangangaral sa mga churches na kung saan ako ay naging kabahagi o napakinggan ko sa mga konferensya dito sa Pilipinas, halos wala akong natatandaang pangangaral patungkol sa obligasyon na ito na ating bibigyang pansin ngayong gabi. Yes, may mga bahagi ng passage na ating babasahin na napapasadahan, nagiging cross-reference or nagiging gamit as proof text, pero hindi nakakonsidera ang buong konteksto ng passage na yon. And that is 1 Timothy 5 verse 8, if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. And madami ko ng pagkakataong narinig ang verse na yan na kinuquote. Nevertheless, not considering the context kung saan ibinigay ang verse na ito, which is yun yung obligasyon ng church na binigay sa atin sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa kanyang sulat kay Timoteo. So ating mong tingnan ang obligasyon na ito. Ano ho ito? The church's obligation to widows. The church's obligation to widows. Tayo po'y tumayo at basahin natin 1 Timothy chapter 5 at mahaba-haba ho ang ating babasahin, verses 3 hanggang verse 16. 1 Timothy chapter 5 verses 3 to 16. So hindi natin mako-cover lahat to sa ating pag-aaral ngayong gabi. At more on the general background ng ating karamihang matitignan ngayong gabi. 1 Timothy chapter 5 verses 3 to 16. Kung inyong nakita, babasahin ko ho, pakisunan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Honor widows that are widows indeed. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. Now she that is a widow indeed and desolate, trusted in God and continueth in the supplications and prayers night and day. But she that liveth in pleasure is dead while she liveth. And these things give in charge, that they may be blameless.
But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel. Let not a widow be taken into the number under 80 years old. And that is 60. 80 years is 60. Having been the wife of one man, well reported of for good works, if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work, but the younger widows refuse, for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry, having a damnation because they have cast off their first faith. And withal they learn to be idle, wandering about from house to house, and not only idle, but tattlers, also and busybodies, speaking things which they ought not. I will therefore that younger women marry, bear children, house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. For some are already turned aside after Satan. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tingin natin ang tulong ng Panginoon. Ano namin Diyos, muli sa iyo kami ay lumalapit. Partikular sa aming pag-aaral ngayong gabi, tulungan mo kami. Patawad po, Panginoon, sa mga pagkakataon ng obligasyon na ito ay nakakaligtaang bigyang pansin ng iyong mga mananampalataya at sa iglesia ito. Panginoon, tulungan mo kami. Nawa, O Diyos, bigyan mo kami ng karunungan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang mapakinggan ang mga bagay na ito, kundi magawa at maging maisabuhay namin ang iyong mga linaw na kautusan. Panginoon, ang desire namin ay maluwalhati ka. Tulungan mo kaming patuloy na mahubog sa wangis ni Kristo. Tulungan mo kaming makita ang iyong katotohanan. At lahat ng ito dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede po magsiupo ang lahat. At ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. The Church of God must reflect God's care for those who are destitute, particularly care for the believing widows. Sa Tagalog, ito po yun. Ang Iglesia ng Diyos ay kinakailangang isalamin ang kalinga ng Diyos sa mga nasa mahirap na kalagayan, partikular ay ang mga mananampalatayang balo. So ito ho ay malinaw na mensahe ng salita ng Panginoon. At kagaya ng paulit-ulit nating sinasabi, ang mga ngaral ay walang sariling mensahe kung hindi kung ano ang mensahe na sinasabi ng salita ng Diyos. Now, this passage we are about to study is somewhat unfamiliar to most of us. Ito ho ay hindi pamilyar sa marami sa atin, liban na lang ho siguro sa isang talata na madalas kang nakukote na sinabi ko natin kanina, which is verse number 8. Pero itong passage ho na ito ay importante sapagkat sinasabi nito ang ibinigay ng Diyos na obligasyon sa iglesia na kailangang isalamin ang pagkalinga ng Panginoon at ang puso ng Diyos o pagmamahal ng Panginoon sa partikular na grupo ng mga tao. And that is to widows, mga balo. At partikular ho dito ay mga babaeng balo, hindi ho mga lalaking balo. Natingin ko ho para mas maunawaan natin at mas ma-appreciate natin ang pinanggagalingan nitong sinabi ho ni Apostol Pablo, mga sinabi na ito ni Apostol Pablo, ay magandang magkaroon tayo ng kaunting background. Simulan ho natin sa simula. Ginawa ng Diyos ang lalaki at babae. Yes, ginawa sila as equal. Ang lalaki at ang babae, they are both made in the image of God. Nevertheless, ang disenyo nila ay magkaiba. Kitang-kita sa anatomy ng lalaki, ganoon din sa babae. Iba ang disenyo ng Panginoon. Hindi ibig sabihin mas mataas ang lalaki at mas mababa ang babae. Pantay sila sa halaga. Nevertheless, ang disenyo ay magkaiba.
At sa disenyo ng Panginoon, ibinigay sa asawang lalaki ang obligasyon na pangunahan, protektahan, at ibigay ang pangangailangan ng pamilya at ng kanyang asawa. To lead, to protect, and to provide. At ang asawang babae naman ay binigyan ng obligasyon na magpailalim, rumespeto sa asawang ibinigay ng Diyos. At kagaya ho ng ating nabasa sa isang talata is to be the keeper of the home. So, ito ang picture. Lalo na nung panahon na yon sa ating hong binabasa sa panahon ng Biblia, mula Old Testament hanggang New Testament, ang larawan ay ito. Ang lalaki ay nasa labas ng bahay at nagtatrabaho, ang babae ay nasa loob ng bahay at inaayos ang tahanan. Now, gusto ko lang hong linawin. Hindi ibig sabihin na ang babae ay hindi pwedeng tumulong sa probisyon sa pangangailangan ng pamilya. Malinaw ho ito sa salita ng Panginoon. Pag binasa natin ang Proverbs 31 na kung saan nagpipinta ng larawan ng isang mabuting babae, hindi ito pinipinta ng isang babaeng walang ginagawa at nasa bahay lang at nagbabrowse sa Facebook. Pinipinta nito ang larawan ng isang masipag na babae. Oo, hindi lang basta masipag, siya pa ay bumili ng lupain at nagtanim para mas may dagdag na pagkain ng kanyang pamilya. Sa Proverbs 31 verse 27, ang sabi, she maketh fine linen and selleth it, and delivereth girdles unto the merchant. So itong babaeng mabuti na ito na pinita ng Biblia, siya ay naghahabi ng mga tela at binibenta niya at siya nagbebenta ng girdle, yung mga pang-tali dito, parang sintron, sa merchant. Ibig sabihin, she also engaged in business. Not as the primary provider, but as a helper sa needs ng family. So hindi ho necessarily ibig sabihin na ang babae ay dapat housewife na nakastuck lang sa bahay at hindi pwedeng kumita. At alam na, bagay sa panahon natin ngayon, may mga pagkakataon, kailangan tumuwang ng babae. Pero ang ideal ay ang lalaki ang nasa labas at tumatrabaho at ang babae ang nag-aayos sa tahanan. Ito ang disenyo ng Panginoon. So she can assist in the financial needs of the family. Again, the key word of that is she assists. Hindi siya ang pangunahin kung hindi siya ay tumutulong. Pero narito ang problema. Dumarating ang malaking problema kapag ang pangunahing tagapagbigay ng pangangailangan ng pamilya ay nawala, umalis, nang iwan, o namatay. Kapag siya ay divorce, kapag dinesert or desertion, talagang umalis lang. Or kapag namatay ang lalaki, she is suddenly left alone. Nawala ang pangunahing tagapag-provide ng pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. And by the way, that word widow sa ating nabasa is the Greek word chera, na ang ibig sabihin ito is bereft, robbed, or having suffered loss or left alone. Siya ay inalisan, nanakawan, o siya ay nawalan or naiwang mag-isa. And yes, primarily ito'y ginagamit sa mga babaeng naiwan ng kanilang asawang lalaki dahil ito ay namatay na. At again, gusto kong maalala natin ang konteksto ng kinalalagyan ng tinutukoy ni Apostol Pablo. Sila ay nasa kultura na kung saan napakahirap sa isang babae ang mabuhay mag-isa. Again, ito'y mahirap na maunawaan sa panahon natin ngayon sapagkat yes, maraming mga single mom sa panahon natin ngayon na tinataguyod ang buong pamilya. Maaaring nag-iibang bansa, maaaring rumaraket sa tahanan, pero sila ang gumagawa o nagtatrabaho ng 2-3 trabaho para ma-provide ang pangangailangan ng pamilya. Pero again, iba ang kultura, iba ang kalagayan ng panahon na yun. Sa panahon ng Biblia, ang karaniwang kabuhayan ay agrikultura, manual labor o pagiging sundalo. At yun ay kadalasan naka-reserve na trabaho para sa mga lalaki.
makikita ho natin ang pinipintang larawan ho ng Biblia sa mga talatang ating titignan ay nasa kahabag-habag na kalagayan ang isang asawang babae na namatayan ng asawang lalaki. Dahil nga sa ganung kultura. Anong punto? A woman who lost her husband is in a very dire situation. Ang isang babaeng nawalan ng asawa, ito man ay biglang nawala or ito man ay namatay, siya ay maiiwan sa isang napakahirap na sitwasyon. Naalala niyo ho sa Book of Ruth, namatay yung asawa ni Ruth at yung asawa noong hipag ni Ruth. At ang sabi ni Naomi, umuwi ka na lang, wala na. Wala na magpo-provide. Uwi ako dun sa amin. At ang sabi ni Ruth ay, isasama ako sa'yo. So napakahirap ng kalagayan. Pero ito ho ang malinaw sa salita ng Diyos. God cares for the widows. Malaki ang atensyon na ibinibigay ng Diyos sa mga babaeng namatayan ng kanilang asawa. God takes special interest sa mahirap na kalagayan ng mga babaeng nawala o namatayan ng asawa. Tingnan natin ang mga talata sa Psalm 68. Buksan lang muna natin. Psalm 68, verse number 5. Psalm 68, verse 5. At tingin ko, kailangan nating tingnan ang mga bagay na ito sapagkat, again, hindi ito madalas na natuturo, hindi ito madalas na nasasabi sa atin at hindi ito pamilyar malamang sa kultura kinalalagyan natin. So magandang maiset ang ating kaisipan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa bagay na ito. At ang sinasabi ng Biblia ay ang atensyon ng Panginoon ay nakalagay, nakatuon maging sa mga babaeng balo. Anong sabi ng Psalm 68 verse 5? The father of the fatherless and the judge of the widows is God in His holy habitation. Napansin niyo ho? Siya ang ama ng mga nawalan ng ama. Siya ang hukom para sa mga babaeng nawalan ng asawa. And again, itong hukom na ito, ang pinapakita nito, siya ang hukom na kung saan hindi siya umaabuso sa widows, hindi siya nagtitake advantage. Alam niyo, yun ang kadalasan nangyayari ng panahon na yun. Kapag ang asawang lalaki na sa kanya nakapangalan yung mana, yung lupain, yung mga ari-arian ay namatay. Merong mga tao talagang nag-a-abuse na sinusubukang kunin ang mga ari-arian. At ang sabi ng Panginoon, siya ang hukom na tagapagtanggol ng babaeng nawalan ng asawa. So, maging ang Diyos ay may matindi, may marahas. I'm using that word particularly. Ang Diyos ay may marahas na babala para sa mga taong aabuso sa mga babaeng balo at naulila sa ama. O mga batang naulila sa ama. Buksan natin sa Exodus chapter 22. Exodus chapter 22. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? Exodus chapter 22 and verse number 22. Exodus 22 verse 22. Ito po ang sabi, Ye shall not afflict any widow or fatherless child. Sa Tagalog ang sabi, huwag mong papagdadalamhatiin, huwag mong gagawan ng masama, huwag mong sasaktan, huwag mong aabusuhin. Sino? Ang mga babaeng balo at mga batang naulila sa ama. Anong warning ng Diyos? Verse 23, If thou afflict them in any wise, and they cry at all unto me, I will surely hear their cry, and my wrath shall wax hot, and I will kill you with the sword, and your wives will be widows, and your children fatherless. Hindi mo mapurol ang salita ng Diyos sa bagay na ito. Ito ay matalim.
Huwag mo silang kakantihin. Kapag sila ay dumalangin sa Diyos, papakinggan sila ng Diyos, at ang iyong asawa, ang iyong anak, sila mismo ang mababalo at magiging ulila sa Ama. So matindi ang warning ng Panginoon. Matindi ang proteksyon ng Diyos para sa mga taong ito na madalas sa time ngayon, sa kultura ngayon, na wala pang masyadong mga batas na pumuprotekta sa kanila, ay madalas silang naaabuso. Deuteronomy chapter 27 verse 19, ang sabi, "Cursed be he that prevented the judgment of the stranger, fatherless and widow." And all the people shall say, Amen. May sumpa prevent, ibig sabihin, nag-aalis o hindi nagbibigay ng tamang pasya para sa, stranger? Sa mga alien, sa panahon natin, ang tawag foreigner. At merong mga lugar, sapagkat pag foreigner, inaabuso. Hindi lamang yun, fatherless and widows. Again, nandun nga sila sa kalagayan na sila yung madalas inaapi at nagsasamantalahan. Why? Because their leader, protector, and provider is gone. Wala na. Sa Isaiah chapter 1 verse 17, ang sabi, "Learn to do well, seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow." Ito yung mga utos ng Panginoon. Basahin pa po natin ang isang talata sa Lumang Tipan, sa Psalm 146. Psalm 146. Psalm 146 and verse number 9. Ano po ang sabi? "The Lord preserveth the strangers, He relieveth the fatherless and widow, but the way of the wicked He turneth upside down." So that word relieveth, ang ibig sabihin, He supports, He helps, He alleviates. Pinapainam niya, tinutulungan niya, sinusuportahan niya, kinakalingan niya. Sino? The fatherless and the widows. So sa maraming mga talata, and there are more verses sa Lumang Tipan. So sa maraming mga talatang ito sa Lumang Tipan, isang bagay ang malinaw. Hindi ito malabo. Ang Diyos ay kumakalinga at nagbibigay ng matinding pansin sa grupo ng mga tao na madalas inaabuso sa pagkawala ng taong dapat nangunguna, nag-iingat at nagpo-provide para sa kanila, and that is the fatherless and the widows. Nasa kanila ang tingin ng Panginoon. At ang punto ng ating pag-aaral ngayong gabi, ang puso na ito ng Diyos para sa mga taong inaapi kagaya ng widows and fatherless ay dapat makita at masalamin ng kanyang iglesia dito sa lupa. Hindi lamang ho sa Lumang Tipan, sa Bagong Tipan, nakakakita rin ho tayo ng mga ebidensya at mga katotohanan na kung saan ang mga grupo ng taong ito, that is ang mga balo at fatherless, ay binibigyan ng matinding atensyon ng Panginoon. Sa Mark chapter 12, verse 41 to 44, kung nyo naalala, ang ating Panginoong Jesucristo ay naupo doon sa may treasury at kanyang pinagmasdan ng mga nagbibigay, at isa sa mga pumila at nagkaloob ay isang mahirap na babaeng balo. Alam niyo yung kwento? The widow and her two mites. At siya'y nagbigay ng kakaunti, pero sabi ni Jesus, siya ang nagbigay ng marami. Dahil nagbigay siya ng kalahatan mula sa kanyang kahirapan. At ang gusto kong nakita ho natin dito, dalawa. Una, ang pansin ni Kristo doon sa isang babaeng balo ay doon. Pangalawa, tipikal na mahirap ang kalagayan ng babaeng balo. Almost always sa Bible, pag sinabing balo, ang kalagayan ay mahirap. Hindi maganda. Hindi lagi, pero almost lagi. Sa Luke chapter 18,
na kung saan natuturo si Jesus patungkol sa pananalangin at gumamit siya ng isang palinhaga. Buksan man natin, Luke chapter 18. Luke chapter 18, verse number 2. Luke 18, verse 2. Ano po ang simulan natin sa verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. So again, ang parable na ito, ang pangunahing mensahe, ay patungkol sa pananalangin. Pero I'm just borrowing this parable to reflect ang isang kondisyon na madalas nangyayari nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ito? Verse 2. Saying that there was in a city a judge which feared not God, neither regarded man. Verse 3. And there was a what? A widow in the city. And she came unto him, saying, Avenge me of my adversary. Let me just paint the picture. Baka ang nangyari ay nung namatay yung kanyang mister, mayroong mga taong nang agaw, ng mga ari-arian. May mga taong nanggigipit sa kanya. May mga tao na kung ano-ano ang ginagawa para mapagsamantalahan sila. At ang sabi nitong babaeng ito, siya lumapit sa hukom, ipaghiganti mo ako doon sa mga umaapi sa amin. So muli, ang punto ay ito, ang babaeng balong ito ay inaapi at nasa mahirap na kalagayan. That is the general picture ng fatherless and widow sa Biblia. Another New Testament passage na ating makikita ay again nasa book of Luke. So puntahan natin sa Luke chapter 7. Sa Luke chapter 7, madaling tandaan, verse 11. Luke 7:11. Masusupungan ho natin dito ang isang himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Luke chapter 7 verse 11, basahin natin hanggang verse 15. Ang sabi ho ng Bible ay ito, And it came to pass the day after that he went into a city called Nain. So nagpunta si Jesus sa isang syudad, ang pangalan ay Nain. And many of his disciples went with him, and much people. So, ang mga disipulo, sumusunod sa kanya, at maraming mga tao, again, multitudes, mahigit sa malamang libu-libong mga taong nakasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Now, when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a what? A widow, and much people of the city was with her. So, si Jesus ay patungo doon sa syudad, at nung siya doon na sa may pasukan ng syudad, sa pinaka-gate, ay higit sa malamang nakasalubong nila ang isang procession, pero ang procession na ito ay hindi kagalakan, kung hindi, ito ay libing. Medyo mas familiar tayo dyan, sapagkat may libing, at maraming nakasunod doon sa libing. At siguro yung mga nakikita nating larawan kapag binabalita, halimbawa sa mga Islam countries na merong namatay, buhat-buhat nila na doon nakabalot yung taong namatay. At ang daming mga nakasunod. So ito yung nasa lubong ni Jesus, verse 13 ang sabi. And so anong description? Ang namatay ay isang lalaki, anak ng babaeng balo. So namatay na yung asawa niya, at namatay pa yung kaisa-isang anak niyang lalaki. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Verse 13, And when Jesus saw her, He had compassion on her and said unto her, Weep not. Si Jesus ay nahabag sa kanya. Hindi lang nahabag sa tindi ng kanyang nararamdaman, napatay na yung kanyang asawa at namatay pa yung kanyang anak. Pero yung napakahirap na kalagayan nito ngayong babaeng ito na wala nang magpo-provide para sa kanya. Not just the emotional tragedy, but the coming financial tragedy sa babaeng ito. And he had compassion on her. Ano ginawa ni Jesus sa verse 14? And he came and touched the bearer, and they that bare him stood still and said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother.
Can you imagine that, Virgin Jude? Patungo na kayo sa sementeryo, drive mo yung Cadillac, may nagpahinto sa'yo. Teka muna. Sinabihan niya yung nandun sa loob na tao, bumangon ka dyan, at biglang bumangon. At tatakbo. Yun ang ginawa ni Jesus. Pero gusto ko po ito natin dito. He had compassion on the widow. Again, this is but the reflection of God's care, God's love, God's compassion sa grupo ng mga taong ito na madalas inaapi at nasa mahirap na kalagayan. So this care for the widows is carried over to the life of the early church. So nakita natin from the Old Testament to the New Testament. Again, makikita ho natin, maging sa bagong tipan, ay nahandoon na makikita sa buhay ng iglesia na sila'y nagbibigay atensyon sa pangangailangan ng mga babaeng balo. Sa Acts chapter 6, buksan po natin. Sa Book of Acts. Acts chapter 6. Bukod sa persecution, isa sa mga kauna-unahang naging general church problem ay ano? Ang mga pagsuporta sa pangangailangan ng mga balo. Acts chapter 6 verse 1, ano po ang sabi? And in those days, when the number of the disciples was multiplied, again, that multiplied is, they multiplied by the thousands. Ano ang sabi? There arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows were neglected in the daily ministrations. Ito ang kalagayan. Nagkaroon ng Pentecost sa Acts chapter 2, na kung saan ang mga Hudyo mula sa iba't ibang mga lugar ay bumalik sa Jerusalem at doon ipinangaral ni Pedro ang Ebanghelyo at marami ang naligtas. At ang mga naligtas ay hindi lang puro taga-Israel, meron din galing sa iba't ibang lugar. Yes? At ang nangyari, nanatili na lang sila doon. Hindi na sila umalis. Bakit? Pag umalis sila, paano sila nakakapakinig ng salita ng Panginoon? Pag umalis sila, nahandun yung church, nahandun yung pangangaral ng salita, nahandun yung mga apostol ni Kristo, so nanatili sila doon. Kaya anong naging resulta? Ibang mga Kristiyano, may mga ari-arian, may mga lupain, binenta nila. Bakit? Para masustina yung pangangailangan ng mga kapatiran, para walang kapusin. Pero narito, sa Acts chapter 6 verse 1, habang dumadami ang mga Kristiyano, may nagreklamo. Sino yung nagreklamo? Mga Jewish Grecian Christians. Ibig sabihin, sila yung mga Hudyo, pero galing sila sa mga Greek Gentile cities na napunta noon sa Israel ng time ng Pentecost at naligtas at nagstay. At ngayon, hindi lamang mga lalaki ito, kundi may mga kababaihan at may mga balong. At sila ay nagre-reklamo. Bakit? Anong reklamo nila? Nakakaligtaan daw yung kanilang mga balong. At tila bagay may favoritism. Inuuna yung para bang yung reklamo ng bigayan ng SAF. Nauuna yung kamag-anak daw ng mga parang halos ganun yung pangyayari dito. At alam natin yung nangyari sa susunod. Ang sabi ng mga apostol, hindi sapat na problema yan para iwan namin ng pananalangin, ang salita ng Diyos. Pumili kayo ng 7 katao, narito yung mga katangian at pinili nila, isa doon si Stephen. So muli, ang punto ho ay ito, sa buhay ng batang-batang iglesia ng Panginoon, nahandoon ang kanilang pag-care sa mga widows. The church, as it was then, so it is still today, have the obligation to care for the widows who qualifies under the qualification given by or in the Word of God. So, nung panahon na yon, ang iglesia nung Old Testament, ang mga Hudyo ay may obligasyon na kalingain, tulungan, pagtanggol, protektahan ng mga widows. At nakikita natin sa bagong tipan, maging sa buhay ng iglesia ng Panginoon, hindi pinababayaan at sila ay may obligasyon sa mga widows. Ganun din naman. Sa panahon natin ngayon,
Ang iglesia ng Panginoon ay may obligasyon sa grupo ng mga taong ito na malapit sa puso ng Diyos, ang mga babaeng balo. Now, may kwalifikasyon. So, wag mo sana mangyari na porkit balo, bilang dadalawin pupunta rito sa ating church. Ayun, Brother Paul, supportahan mo kami, sabi ng Bible. So, again, for the widows who qualify, sang-ayon sa pamantayan na ibinigay ng Panginoon sa kanyang salita. At sa konteksto ng ating binasa sa 1 Timothy, so babalik na tayo sa 1 Timothy. Si Timothy para mapangunahan ng mainam ang iglesia sa Ephesus, at sabi pa nga nung ilang komentary na aking nabasa na higit sa malamang, napapabayaan ng church at Ephesus ang gawain ito. Kaya ito ay binigyan ng mahaba-habang pansin ni Apostol Pablo na kailangan itong iutos, kailangan itong ituro, kailangan itong ipagawa ni Timothy sa mga Kristiyano sa Ephesus para hindi malapastangan ang pangalan ng Panginoon. So for Timothy to lead the church at Ephesus in exercising this God-given obligation, Paul gave him divine guidelines to accomplish this ministry. Binigyan siya ng mga pamantayan. At itong mga pamantayan na ito ay hindi likhang isip ng pastor, hindi ito gawa-gawa ni Timothy. Ito ay pamantayan na binigay ng Diyos kay Pablo at kay Timothy at sa iglesia sa Ephesus at ganoon din para sa ating iglesia sa panahon ngayon. This is not just for then and there. Hindi lamang ito sa panahon na yon, sa lugar na yon. It is also for here and now, sa panahon na ito, sa lugar na ito, to us and to our church. So sa natitira ho natin ilang minuto, let us just look at verse 3 and maybe verse 4 also. So number 1, tignan ho natin the charge to the church. The charge to the church. At kailangan natin ipaliwanag. Pag sinabi natin charge, ang una yata naiisip ng mga tao ngayon ay cellphone na kailangan i-charge. Well, I'm using the word charge na ang ibig sabihin ay command. At sa ating nabasa kanina sa 1 Timothy, this charge, yun ang sinasabi ni Pablo kay Timothy, Timothy, i-charge mo ito sa kanila, iutos mo ito sa kanila. So may malinaw na utos ang Panginoon sa iglesia na bigyang pansin, suportahan, tulungan, ingatan ang mga mananampalatayang balo na kwalipikado sang-ayon sa pamantayan na ibinigay ng Panginoon. Simulan natin sa verse 3. 1 Timothy 5 verse 3. Honor widows that are widows indeed. And that word honor is in the imperative form. That is, ito ay pautos. It means it is a charge. It is a command. Inuutos ng Diyos sa atin na ano daw? To honor widows. Now, kailangan natin ipaliwanag itong word na honor. Ang Greek word nito is the Greek word timao, na ang ibig sabihin to honor, to give reverence, or to venerate. Paggalang, pagbibigay papuri, and in a word, pagtataas. Sana makuha nyo, hindi pagtataas na parang sinasamba kagaya ng Diyos, kundi pagbibigay parangal. At kagaya ho ng ating pag-aralan on how to study the Bible, isa sa pinakamahalaga na kailangan i-considera ay ang konteksto. Sapagkat ang meaning ng salita ay nagbabago o nadedetermina sang-ayon sa konteksto. So ano ba ang gamit itong word na honor na ito? Ito ba ay galang? So ang inuutos ba dito ay galangin ang mga balo na totoo o tunay ng balo. Kailangan ba tayo ay yumukod sa kanila at magbigay galang? Yun ba ang inuutos ko dito? Well, sa konteksto, makikita ho natin agad na hindi yun ang ibig sabihin. Sa verse 4, tingnan ho natin. But if any widow have children or nephews, mga anak sila, immediate family,
nephews, mga pamangkin, that is extended family, let them learn first to show piety at home and to what? Requite their parents. For that is good and acceptable before God. And that word requite, kapag pinag-aralan nyo, ang ibig sabihin is to recompense. Or sa ibang salita, to pay back. Suklian. Gantihan. Or, sa isang salita na, again, sa kultura natin hindi lumalapat, bayaran pabalik. So, ang pinag-uusapan ho dito ay hindi lamang honor na pagbibigay galang. Ang pinag-uusapan dito sa konteksto ay honor na may kinalaman sa, pinansyal na suporta. Material na tulong. So the idea here is that just mere honor or respect, yes, kailangan ibigay sa kanila ang respeto. Pero ang punto rito ng honor na inuutos sa verse 3 is material or better, financial assistance. At muli, ginamit itong honor na ito sa verse number 17. Tignan lang natin, and I think magiging familiar ho sa inyo. Verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. And that is coming from the same Greek root word, ang pareho. At ano sinasabi dito? Again, mali ang sinasabi ng mga pastor na dobling paggalang sa pastor, sa magulang isa lang. Walang basihan yun sa Biblia whatsoever. At sa susunod na verse, lalagpak ang ganong pangunawa. Ang sabi sa verse 18, anong sabi? For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and what? The laborer is worthy of his reward. So anong pinapatungkulan dito? Financial compensation. Bayad. At ang isang pastor daw na nangunguna ng maayos, lalo na nagtatrabaho ng matindi sa salita ng Diyos, hayaan mong maturing ng karapat-dapat ng dobling sahod. Kung kaya ng church, kung pwede. Kung karapat-dapat yung manggagawa, again, kaya natin sinabi mo dito dahil hindi ako humihingi ng increase. Yun. Hindi pinapakita lang natin yung gamit ng word na honor dun sa konteksto ng passage is not just mere respect, but financial assistance or compensation. So narito ang utos ng Panginoon sa church. Honor, that is, financially or materially assist widows that are widows indeed. Ito po ang punto. Ang Iglesia ng Panginoon, ang Jesus Christ Baptist Church, ay inuutusan ng Diyos na asistihan sa kanilang mga pangangailangan ang mga tunay na balot. Hindi ito utos ng pastor, hindi ito utos ng tao, ito ay utos ng Diyos. Now, gusto kong liwanagin, sinabi dyan ni Pablo, ano sinabi niya? Honor widows, hindi niya ito tinapos. Kundi ang sabi niya, that are widows, indeed. Sa Tagalog, ang pagkakasabi ito, mali yung translation sa Tagalog, ang sabi sa papurihan ng mga babaeng balo na tunay na balo. Diba? Mayroon bang peking balo? Ay, siguro may nagpapanggap. Pero hindi yun ang punto. Ang pinupunto rito ay hindi lahat ng balo ay kwalipikado na tulungan at asistihan ng church. Hindi obligado ang church sa lahat ng balo. May mga kwalifikasyon na ibinigay at yun yung makikita natin sa mga susunod na data. Anong uri, anong kalagayan ng mga balo na may obligasyon ang iglesia na sila ay asistihan o tulungan. So tingnan ho natin, so that's point number 1, the charge to the church. Hindi natin ito may iwasan. Kailangan mo kumuha ng gunting at gupitin ang salita ng Panginoon para ang obligasyon na ito ay alisin mo o alisin natin sa iglesia. Hindi uubra.
Pero ito ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi lahat ng balo, kundi those that are widows indeed. At tignan natin ang isa sa mga kwalifikasyon na ating nakasunod sa talata, verse 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home and to requite their parents, for this is good and acceptable to God. Ang itong sinasabi ng salita ng Panginoon, widows that are widows indeed. Again, anong ibig sabihin ng word na widow? Robbed, bereft, or one who had suffered loss. Merong tunay na kawalan. At hindi lang siya basta nawalan ng asawa, nawalan siya ng pangsustento sa kanyang buhay. Those are the widows indeed. At pagdating sa verse 4, hindi kwalipikado ang may mga anak at kamag-anak na may kakayahan na unang dapat sumuporta sa kanila. Ang sabi ng salita ng Diyos sa ito, but if a widow, again, anong ibig sabihin ng word na but? It's a change of direction. So mula dun sa widows indeed, is a change of direction. This is not a widow indeed na may obligasyon ng church. If any widow have children or nephews, again, ang binibigyan pansin dito ay immediate family, children, and extended family, nephews, or relatives. Let them learn first to show piety at home. And that word piety, godliness, their faith. At ang sabi ng salita ng Panginoon, hayaan muna nilang matutunan na ipakita ang kanilang pananampalataya sa bahay, sa tahanan. At isa sa mga paraan nilang mapapakita ito ay ano? Ang pagsustento, pagtulong, pagsuporta sa kanilang ina o kamag-anak na mananampalataya na nabalo na. Nawala ng pagkukuhanan. At sila ang unang dapat sumuporta. Particularly, these are believing families, believing relatives. At yung kanilang pagiging makadiyos ay hindi lang dapat nakikita sa loob ng church, sa kanilang mga ministry sa church, kung hindi makikita rin sa kanilang pagsuporta at pag-asiste sa kanilang pamilya, lalo na sa isang babaeng nabalo na bahagi ng kanilang pamilya. Bakit daw po? Ang sabi ng salita ng Panginoon, let them first learn to show piety at home and to requite their parents. Sinaysay natin ito kanina. Ang ibig sabihin ng word na requite, to pay back. Again, hindi sinasabi ng Biblia na i-demand ng magulang, uy, bayaran mo naman ako, pinalaki kita. Hindi yun ang, kundi sinasabi ng Biblia na may obligasyon ang mga anak. May obligasyon ang mga anak sa mga magulang pag dumating ang panahon na hindi na kaya ng magulang na suportahan ang kanilang sarili, may obligasyon ang anak na asistihan, na tulungan ang kanilang mga magulang na sa kanila din naman ay umasiste nung hindi pa nila kaya. O mga kapatid, ano kaya gawin ni Timothy ngayon? Aming anak, magsi 7 months o magsi 8 months. Ano kaya niyang gawin? Kaya niyang umiyak. Hindi niya kayang bumili ng gatas. Hindi niya kayang maglagay ng tubig sa bote. Hindi niya kayang magtimpla ng sarili niyang gatas. Hindi niya kayang maghugas ng sarili niyang pupo. Nakadepende siya sa amin dahil hindi niya kaya. Salamat sa Diyos, meron tayong mag-ama nandito ngayon sa church. Pero darating ang panahon na hindi na kaya ni Papa mong itusok ng bulaklak yung kamay niya. Darating ang panahon na hindi niya kayang padyakan ng tricycle. Darating ang panahon na hindi na kaya. Sabi ng salita ng Diyos, lalo na sa pamilyang mananampalataya, the children requite their parents. Again, nahandoon na dapat natin magbigay tayo ng warning. Hindi ito para abusuhin ng sinumang magulang. O hindi ito proof text ng magulang para abusuhin ng kanilang anak. O ngayong nakapag-aral ka na, pumunta ka sa abroad at buhayin mo kami. No! Pero mga magulang na yun ang ginagawa. Again, ang pinag-uusapan dito ay yung nabalo.
Bakit? Sapagkat inaasahan na yung lalaki ay tumatrabaho pa rin at binubuhay yung kanyang asawa. Kung wala na yun, at lalo na sa panahon na yon, mamatay ang kanyang mister, anong trabaho pwedeng gawin ng misis? Ngayon ay mahigit sa malamang meron. Pwedeng mag-online seller. Pwedeng humanap ng mga supplier, direct supplier. Basta maraming supplies. Yun ang lagi ko nakikita ngayon sa Facebook. At maraming gumagawa niyan ngayon. Pero kapag nalagay sa sitwasyon na ang isang babae ay nabalo at wala ng pagkukunan, nakadoon ang obligasyon ng mga anak na suportahan, tulungan, asistihan ang kanilang mga magulang. So nais ko hong bigyang challenge ang ating mga kabataan. Young people, sa ating mga kabataang nakikinig ngayon, isang magandang isama ito sa pagpaplano ninyo. Sana ang nasa isip ng mga kabataan, hindi lang isang araw, pagkatapos kong mag-aral, magtatrabaho ako, pagkatapos kong magtrabaho, mag-aasawa ako, mag-aasawa, bubukod ako, patay na! Nakalimutan mo na ang iyong mga magulang, no? Pagkatarating ang time na hindi nila rin kaya, may obligasyon ang mga anak na asistihan ang kanilang mga magulang. Ang sabi mo dito tayo matatapos. Or, that is good and acceptable before God. So, ang pagwawalang bahala sa magulang na nangangailangan at wala ng kakayahan is not good and detestable. Ibig sabihin, kamuhi-muhi sa harapan ng Panginoon. Pero pagbibigay assistance, pagtulong, pagsuporta sa magulang, or hindi na ba sa magulang, kamag-anak, particularly dun sa nabalo na, walang kakayahang suportahan ng sarili, it is good and acceptable before God. So sa ganung kalagayan, hindi obligado ang church na suportahan. Pwede bang tumulong? Pare! Pwede pa minsan-minsan, tumulong ang church. Or meron mga partikular na mananampalataya sa loob ng church na tumulong dun sa pwede. Pero hindi under obligation, o hindi nasa ilalim ng obligasyon ang church na suportahan ang ganong uri ng babaeng balo. Hindi siya nahuhulog dun sa kwalifikasyon o pumapasa dun sa kwalifikasyon na widows indeed. So again, napakaganda habang pinag-aaralan mo ito, nakakita yung wisdom ng Panginoon. Yes, kasi pwede napakadaling abusuhin. May obligasyon ba ang church sa mga balo? Baka mamaya sa susunod na magkaroon tayo ng service, may 20 balo na dito sa ating church. At humihingi, hihigupin lahat ng pondo ng ating church. No, may kwalifikasyon na ibigay ang Panginoon. At sa susunod natin pag-aaral, titignan po natin ang mga bagay na ito. Nawa, sa biyaya ng Diyos, tulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom upang may apply ang mga katotohanan ito. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong pagtuturo sa amin, pagpapaalala sa amin. Panginoon, sa aming pong obserbasyon, maraming mga churches ang tila baga hindi nagbibigay ng atensyon sa mga katotohanan na ito, sa mga utos mo na ito sa iglesia. Unawa, O Diyos, tulungan mo kami. Aming pag-aaral, bigyan mo kami ng karunungan. Ilayo mo kami sa mga pag-abuso o mga tao maaaring magsubok umabuso sa mga bagay na ito. Nevertheless, Panginoon, tulungan mo rin kami na magkaroon ng puso na tignan ito hindi bilang isang kabigatan, kundi isang oportunidad at pribilehiyo. Una ay para makatuwang sa mga nangangailangan. Pangalawa, para magbigay puri sa iyong pangalan. Panginoon, muli, ikaw po mag-ingat sa amin. Sa gitna ng pandemyang ito, ikaw po maglayo sa amin sa anumang karamdaman. Ngunit, O Diyos, kung loobin mo na kami man ay tamaan ng anumang karamdaman, tulungan mo kami na patuloy na magtiwala at magpuri sa iyong pangalan. Ingatan mo po at tulungan ang aming gobyerno. Ang aming Pangulo, O Diyos, mahabag ka. Panginoon, kung maaari, iligtas mo po ang kanyang kaluluwa. Hindi lamang siya, kundi lahat, Panginoon, ang namumuno sa aming bansa. Panginoon,
Panginoon, ganun din ang patuloy na pakikipaglaban sa pandemya, ang mga doktor, mga nurses, at lahat ng involved, O Diyos, mahabag ka po sa kanila, ingatan mo po at tulungan. Bigyan ng karunungan, ganun din, patuloy mong protektahan. O Panginoon, aming mga kapatid ang may mga karamdaman sa iyo namin tinatagubin. Ikaw ang perpekto nakakaalam ng bawat kirot, bawat sakit, bawat pangangailangan. Lalo higit ang pangangailangan ng kanilang pananampalataya. Ama, tulungan mo kami. Patuloy magsumikap, mabuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo kami ay hindi lamang maging mga tagapakinig, kundi tagatupad ng iyong salita. Tulungan mo kami sa aming patuloy na pakikipaglaban sa kasalanan at paghabol sa kabanalan. Sa iyo lamang po kami umaasa. Pagkat ikaw lamang ang makakagawa nito. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po yung kami. Awitin po namin. Living for Jesus. First and last lesson. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For now in Thy atonement, didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, through earth's little one, my dearest treasure, the light of His mind, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Ayan. Again, mga kapatid, maraming salamat po sa ating mga nakasama dito sa church. Brother Jindals, Brother Gab, thank you very much sa inyong presensya. And again, kung kayo ay able, next Sunday, ay kung kayo ho ay qualified, dun sa pamantayan ng gobyerno, below tayo, kayo ay 20 years old pataas, pero 60 years old pababa, at walang underlying condition, you are very much welcome to join us here at church.
At mag-ingat lamang ho. At syempre, kung kayo ho ay may mga sintomas, stay at home. Mas maganda po yun para maingatan ng ating mga kapatiran. And also, pag-pray ho natin, sabi ko nga ho, bukas may magsisimulan magtrabaho dito sa loob ng church. May mga aayusin para mas lalong mapatibay ho ang ating bahay-sambahan. Kung sakali mang tamaan ng lindol, wag naman sana. Nevertheless, ay mainam din ho yung pagkakaroon ng paghahanda. So pag-pray ho natin yan, at muli, ingatan natin ang bawat isa, paalalahan natin ang bawat isa, at ang ating mga kapatiran, maaari tayong maging daluyan ng pagpapala sa iba. Let us take that opportunity and be a channel of blessing. Mga kapatid, muli, as I've always said, tunay na tunay. I miss you all, I love you all, and may God use us and bless us all. Ingat po tayong lahat. God bless po.